Karamihan ngayon ng mga Gen Zs, young millennials, at yung mga unemployed, they don't want to do hard work. Gusto nila, kahit walang experience, walang qualifications, mataas na sahod. Paano ka umabot from there to becoming an actual cloud engineer? I'm Shig, isa akong cloud engineer. Dala lang siya nung pagiging mahilig sa computer games, computer shop, pagkalikot ng computer. Academically, hindi talaga ako excellent. May mga nagugulat, na-fascinate, na hindi ka naman IT pero nagawa mong umakyat sa cloud engineering. Start ako sa university as a level 1 technician. So kami yung nagkakabit ng kable, ng internet, less than a year. Nakahanap ako ng work naman sa BPO, IT support din. Eventually, nangailangan na ng system engineer, naging DevOps engineer, tapos cloud engineer na din ngayon. From nagtutulak-tulak ng monitor, nag-handle na ng infrastructure ng buong company. And take note, undergrad ka ng psychology, hindi ka nakatapos, pero grabe yung diskarte mo. What would your advice be for the freshly new grads based sa experience mo? First advice, wag muna talaga Nung una, sabi mo kasi psychology student ka, right? What made you take psychology first and not IT? Actually, wala talaga akong yung bata na walang plan sa, yung nag-adolescent na gusto barkada, ganyan. Gusto enjoy. Hanggang nag-college, no plans at all. Then, feeling ko, sige, psychology kasi interesting. Kasi IT, mahilig naman ako sa computer. HRM, marunong naman ako magluto. Yung mga ganun. Psychology, parang mahirap siya pag-aralan. So, ayun na lang yung pinili ko. So, hanggang sa hindi talaga yun yung gusto ng ng interest eh. Parang may ganung personality na if interested ka, ibubuhos mo yung buong 100% ng time mo. Minsan 150% ng time mo ibubuhos mo sa interest mo. Pero hindi talaga siya ganun sa naging path ko. So dinala pa rin talaga ako ng path ko sa computer pa din talaga. Hindi college na psychology ka. Natapos mo? Hindi ko siya natapos. Yung psychology na course. Nag-shift ka agad to IT? Kasi parang wala na, magulo na eh. After ko mag-stop ng school, nag-try ako ng kung ano-anong mga racket, mga side hustle. So nag-business ako ng computer shop, nag-business ako ng food cart, nag-buy and sell ako since may computer shop, nag-buy and sell ako ng mga monitors, ng computer. Then yan, pinagtatry ko siya lahat. Tapos nagsa-side hustle kami sa mga computer games. Ayun yung mga namin. And then eventually, dumating yung pandemic. So nawala yun lahat. As in zero. Ang nangyari is, nakita ko yung opportunity na since rumaraket-raket nga ako, nagbebenta-benta ako online, e-commerce, na nakita ko yung opportunity na pwede palang makalabas pa sa area nyo kapag ikaw ay delivery rider. So pumasok ako ng Grab. Wow! Para makakuha ako ng mga items sa Divisoria. Okay. Para yun yung binebenta ko online. So, Galing. alam mo na yun, yung binebenta nun, mga face mask na sa Shopee. So, kaso nung nag-lockdown, wala talaga eh. Hindi ako makalabas eh. So, yun, nagganon ako. So, nag-Grab din ako parang almost a year para makatawid. Then, dumating yung opportunity na meron akong friend na nag-work as a IT technician pa yung namin, job title, sa isang university naman sa Manila. So, yun talaga yung nagpasok sa akin sa IT. Yung friend ko na yun, tapos yung school na yun, doon din ako natuto na kung paano mag-start. Tapos inaral ko na lang kung paano mag-navigate papunta sa kung nasan ako ngayon. Anong klaseng IT job? Kasi alam naman natin na IT, malawak ang IT. So, doon nung na-present yung opportunity ng friend mo doon sa campus pa yan? Sa University. Sa Manila. What was the exact
role or ano ba yung exact function mo as an IT guy? Ano yung ginagawa mo on a day-to-day basis? Sa isang university or sa isang collective na group na gano'n, merong electrician, merong tubero, merong IT. Ganon. So kami yung nagkakabit ng kable, ng internet. Kapag may problema yung isang department, tatawag sila sa amin, papunta ka naman ng isang bata dito. Hindi gumagana yung printer. Kami yun, tatakbuhin namin yun, yung ganon. So may yung kable, yung wirings nila sa ilalim na medyo magulo na, na siya. Kami yung nag-aayos ng mga ganon. So parang general lang. Ganon. Kasi di ba may joke sa mga pamilya kung IT ka, ayusin mo yung ref. May sira. Even though hindi siya, yeah, actually na-experience ko yan doon na aircon, CCTV, TV, or kung ano man. Internet. Wala na. Actually, di ko din alam. Inaano ko na lang siya. Hinuhulaan ko lang din. And, ayun, ano ba tawag doon? Placebo effect. Pag dumarating ako, gumagana. Ba't ganun, no? Minsan. Kasi na-experience ko din yun. Nung medyo bata-bata pa ako. Siyempre, dati kasi wala naman yung course na IT. It wasn't taught in universities during my time. During my time, meron tinatawag computer science. So, ang mga tao, pag sinabi, ano yung computer science? Anything about computers. You know, the general idea, the philosophy about computers, the hardware, software, and all. Tapos, kaya mo ayusin yung ref ko? Yan yung number one, Yung TV ko, hindi ko ma-set up. So, parang ganun na yung naging general term pag IT ka na. And then, kahit cellphone, ayusin mo nga yung nagko-crash yung app, IT ka na nun. Even though hindi yung app mismo, even though yung hindi lang siya makapag-register ng account, yun. Nahirapan siya mag-fill up ng form. Pero hindi lang maintindihan ng mga ibang tao, especially pag sinabing IT kasi akala nila IT is all about software, not knowing that hardware is a big majority of IT is hardware. Sabi mo nga, ikaw nagpapalit ng kable, yung connections, sinaayos nyo. So what, apart from that, so paano, explain mo nga from that start, paano ka umabot from there to becoming an actual cloud engineer? Kasi malaking jump yan eh. Yun na nga, nag-start ako sa university as yung level 1 technician. And then meron akong boss na nasa network administrator siya that time. Kasi by that time, yung kwento ko kanina na wala naman talaga akong... Tinry ko lang kasi wala nang opportunity at all. Then meron akong boss na network administrator siya ng university na yon. Sabi niya, meron siyang... Ang goal kasi namin doon, mag-aral habang nag-work para makagraduate, para ma-absorb kami ng university na yon. And then we work our way up na. Sabi ko parang mahirap sa akin yun kasi... ano lang ako, third year. Tapos hindi pa ako IT. Pag tinuloy ko, ang magiging diploma ko, psychology, pero hindi ako IT. So unlike sa mga kasama ko, mga IT students sila na tinry din na tapusin yung nila. Meron isang network administrator doon, ang sabi niya, meron siyang isang friend, undergrad, na nag-aral ng network engineering. Ang pangalan is CCNA, Cisco Certified Network Associate. And then, nagkaroon siya ng opportunity na makapag-work doon naman sa somewhere company sa Pasay. Okay. So, nagkaroon siya ng opportunity. Ang pinapoint out is, nagkaroon siya ng opportunity even though undergrad siya. So, yun na yun. Umano na agad sa akin yun. Pwede pala. So, ang ginawa ko, inaral ko ngayon yung network engineering. Nung inaral ko yung network engineering, I found out na yung certificate na yun is worth parang na siya ngayon, 17,000 pesos na siya ngayon yung certificate na yun. Pero wala akong capability na i-apply yun kasi wala naman akong So inaral ko lang siya. So habang inaral ko siya, medyo
since na technician nga ako doon, pag may mga ginagawa yung boss ko that time, nakakasabay na ako, may ano na kami, may common denominator na kami, nagkakaintindihan na kami sa network. So okay na, nakakasabay na ako sa kanya hanggang sa since na ako na yung pinakamadali niya nakakausap pagdating sa work niya, ako na yung kinuha niya as parang bata-bata niya, assistant niya, ganun. So wala naman dagdag trabaho, walang dagdag income, pero dagdag knowledge siya para sa akin. Doon ko siya tinitignan. And then after nun, parang after less than a year, kailangan ko ng mag-level up. Kasi kapag hindi ko ginawa yun, tatagal ako doon ng same lang din yung lifestyle, same lang din yung kasi yun, kung pwede i-share, siya, minimum wage. So minsan mas mababa pa siya sa minimum wage kasi siya, no work, no pay. Kapag daw pumasok, mas mababa pa siya doon sa minimum wage na kinikita ko. And then, nahanap ako ng work naman sa BPO. Pero ang nahanap ko na work doon, IT support din. So sabi ko parang okay ito na to, corporate. Kasi may aircon na kasi doon sa university. Di naman siya aircon eh. Wala siya eh. Yun, sa Intramuros yun, yung university na yun. Tapos yung dito naman, corporate, mga naka-jacket mga tao, okay na to. Siguro mabibigyan ako ng laptop dito. Para kasi, di ba IT, naka-laptop sila, ganyan-ganyan. Yun, lucky enough, binigyan ako ng pushcart. Kasi doon ko ilalagay yung mga, ayun yung dala-dala ko pushcart. May dala-dala akong monitor, ganyan-ganyan. So may access ako sa mga ganon. Sa mga hardware pa din kasi yun talaga yung entry point para ka makapasok eh. And then since na lucky enough na nag-aral ako before, tapos nag-start ako sa BPO as an IT level 1 ulit, kapag may kailangan yung mga network engineer, system engineer, kaya ko sumabay sa mga nila, sa words, sa terms, sa kwentuhan, sa troubleshooting. Somehow, nakakapag-seed ako ng konting idea kung paano mag-troubleshoot. Buti kasi, inaral ko siya before. Buti, hindi ko alam na mahal pala yung exam. Kasi kung mahal yun, baka nawala na ako. Kung alam kong mahal yun, baka nawala na ako ng ganang aralin. So, buti, inaral ko yun. Tapos yun, ganun din, kwento-kwentuhan. Pinakamalaking part is pakikisama talaga kasi kahit anong galing mo, kung hindi ka nila gusto as a person, kung hindi ka nakikisama, hindi ka rin nila i-group. So yun, lucky enough, nag-group ako doon. And nung napasama na ako doon ko na tinake yung opportunity na magtanong, everyday magtanong, mag-aaral ako sa bahay or sa work pag walang ginagawa. Tapos itatanong ko agad. Kasi kapag ang mantra ko is kung pwede mo naman itanong sa ibang tao kaysa mag-spend ka ng 45 minutes para aralin yung sagot sa tanong mo. Tanong mo na lang sa expert, para 10 seconds lang. Alam mo na agad yung sagot eh. So ganon, aral sa bahay, aral sa work, tanong. Parang 1 year na puro ganon. Hanggang eventually nangailangan na ng system engineer. So yun na. Ito na ako, medyo kaya ko yan. Tapos lucky enough, na-handpick naman ako nung pangalawang, yung naging boss ko naman doon na gusto mag-system engineering. Pero kasi ang inaral ko, network engineering. Tsaka yun talaga yung sa akin eh, naging gasolina yung network engineering. And before pa nun, ang gusto ko na maging network engineer doon sa company na yun. Pero ang binigay sa akin, system engineering. Sige, gusto ko yan, system engineering. Yun naman, yung naging boss ko doon, naman siya. Hindi siya nurturing type, pero bibigyan ka niya ng opportunity, dapat aralin mo. Pagka hindi mo inaral, lagot ka sa kanya. So, para ka talagang nasa training ka na matindi. So, yun, okay din naging experience doon sa system engineering. Ito naman, hybrid na yung may hinahandle na ako server, hindi na ako nagbubuting-ting ng mga kable, ng mga
So ngayon, more server-based na Server-based software. na. Oo, lagi na lang ako nakaupo. Kasi dati lagi ako naglalakad. Kasi pag may kailangan sa kabilang building. Ang galing. Dito, lagi na ako nakaupo. So, medyo okay na yung pakiramdam. And then, ang in-handle namin dito is on-premise, yung mga nasa office namin na server, plus yung cloud, which is AWS. So, doon ako nag-start na doon ako mag-start na aralin yung both. Tsaka paano mag-handle ng server. And then, ayun na. Same pattern lang din sa ginawa ko na parang feeling ko, since na, I don't know kung ganun talaga sa mga corporate na kapag, tawag dito, in-house or yung na-promote ka from level 1 to yung sahod mo is hindi naman siya ganun kataas unlike sa mga external hire. Kasi internal hire yung parang nangyari sa akin na promote na So mababa lang yung pero may opportunity. So okay na yun sa akin. So tanggap ko siya na hindi talaga ganun kataas yung sahod ko instead na mag-rant or magreklamo. Tinake ko na lang yung time na mag-rant, na mag-aral na lang ng doon ko na lang ibinuhos. Para I know, in my next career, magagamit ko siya. And then, ayun na. Naging DevOps engineer, tapos cloud engineer na din ngayon. So, ayun na, okay na. Medyo umangat-angat na yung lifestyle. From nagtutulak-tulak ng mga monitor, mga Okay na, nag-handle na ng infrastructure ng buong company. So, yun. Ganun yung story. Ang galing, ang galing. It's such a... And what is the span of years na from the time na nagtutulak ka ng hindi lang cart, pero yung nag-aayos ka ng mga kable sa university up to now? How long did it take you para umabot ka dito sa ngayon? Actually, mabilis lang eh. Kaya yun din yung gusto ko i-share. Kasi kung tinitignan ko yung mga nasa paligid ko, they take would like parang 10, 8, 7. Para sa akin, 5 years, nakuha ko siya ng 5 years. 4 to 5 years. That's very fast. Nakuha ko siya ng ganun. And take note, undergrad ka ng psychology, hindi ka nakatapos, pero grabe yung diskarte mo. Grabe. Oo, parang yun din yung... Kasi pag tinitignan ko yung career path ng iba, ng trajectory ng career ng iba, parang I don't know how to say it, pero parang siguro ang tamang word is swerte or diskarte na nakapunta ako dito sa ganitong position. Meron ba na-contribute dun sa 3 years mo na nag-aaral ka ng psychology? Anything from that skills or that knowledge na na-contribute dun sa success mo ngayon? Feeling ko, yes, dahil I know how to, parang alam ko kung paano makipagsalamuha sa tao ng magiging likable ka ng ibang tao. Kaya mo mag-adjust to be likable. Kasi parang yun naman yung unang way eh. Kasi pag titignan mo yung ganon is ang unang step talaga para ikaw maging ma-mentor ng isang mentor, ng isang teacher, kailangan likable ka kasi kung di ka naman niya gusto, hindi ka naman niya tuturuan at all, kahit magaling ka, kahit ano pang talino mo. So siguro ganon yung natutunan ko sa psychology. Pero somehow, lang siya kasi psychology part naman that time, para academic theories, ganyan-ganyan. Siguro na lang din. Parang self-awareness, yung tamang word, yun, ganun. I like what you said, yung tipong instead na mag-research ka ng 45 minutes on one topic, itanong mo na lang sa isang expert na ibibigay naman niya yung sagot within the first 10 seconds. Karamihan ng mga students or mga interns, or kahit sino naman, actually, majority of people, nahihiya sila magtanong. Not only na magtanong sila sa experts, pero generally in life, mahiya sila magtanong. Ako kasi I'm a big believer of asking. Kasi Tama. the only reason that, for example, or it's very effective asking because you never know.
the answer is always yes or no. Mm. And then, nung na-communicate tayo, sabi mo sa message mo, tatry lang, we could collab. Oh. I asked. Exactly. Yan ang kulang sa mga estudyante ngayon kasi ang dami ngayon nakatapos na, graduate na. Pero hanggang ngayon wala pang trabaho. Hanggang ngayon nahihiya sila magtanong. For example, meron mag-a-apply. Very well aware ako kasi syempre ang dami namin friends na mga anak na graduate and all that. Pero hanggang ngayon wala pa silang work. At pag nag-apply sila, nahihiya sila mag-follow up sa application nila. Can I get an update sa application namin? Tanggap po kami o hindi kasi kung hindi, syempre thank you at magta-try sa iba. Mali yung discard nila eh. Tapos, I'm a big believer na kahit wala kang set of skills, pero kung talagang marunong ka makisama at pinakita mo na talagang likable ka, di ba? Ang daming mag-open, there's so many doors that will open for you in terms of opportunities. Yeah, actually, totoo yun. Yeah. So right now, Shig, cloud engineer ka. So malamang from the time na nag-aayos ka ng kable, CCTV, yung salary range mo after 5 years talagang hindi lang double, hindi lang triple. As a cloud engineer, what is the range of salaries sa market? Pag nag-check ka sa JobStreet, sa LinkedIn, sa kahit saan ng mga application, nagre-range siya ng 80 up to sa entry level So siguro mga 60 hanggang 90 or 100. Yung mga mid-level 100 to 150. Tapos yung mga senior nasa ganun siya 150 to 190 to 200 siya. Ang galing. Galing. So talagang through your path, talagang nagpursige ka kasi yung ibang tao, wala silang patience. Parang gusto nila, right now, madaming Gen Zs or even millennials, yung mga medyo young millennials, wala silang patience to invest even 1 year para lang matuto. Pero ikaw, you're hungry in learning, no? Kasi ang goal dyan is sa mga fresh grad, sa mga career shifter, pag sinabi kasing IT, feeling nila malaki agad yung sahod. Din nila alam, nag-minimum wage yan. Tsaka frustrated yung mga IT na, uy, IT ka siguro malaki na sahod mo, ganyan-ganyan. Tapos sa puso nila, below minimum pa nga lang ako ngayon eh. So, ang principle ko sa ganyan, kasi ang formula nila, gusto nila in life, pera, kasi wala na nandiyan na sila may career shifter nga sila so may responsibility na pera. Puro pera. Kapag ganun yung tinake na ginawa mong principle, of course, maghahabol ka dun sa pera. Pero ang ginawa ko, since na hindi pa ako ganun ka mabigat ang responsibility that time, ang ginawa ko, aral. Walang pera at all. As in, wala. Aral. And I know, darating yung time kasi hindi naman masasayang yung aral dahil nandito na ako sa industry na to kahit ano namang gawin ko, yung inaral ko, magagamit ko siya. So, aral. And then, nung nalaman ko at naramdaman ko na well-equipped na ako, try ko nga pumera ng konti. So, pumera ako ng konti, nag-apply ako ng ganito. Uy, pasok ka. So, hindi ko ulit pinursue yung pera ulit. Kasi ibang level na yun eh. So, aral. Then, try ko nga pumera ng konti. Hindi, wala. Sablay. Reject sa application. Dami. 100 plus applications, sablay. Wala talaga. So, aral ulit. Then, try. Wala pa din. Pero, nasa shortlist na ako na may mga tumatawag na. Galing. Uy, kita ko yung resume mo, ganyan. May mga, na daw. Pasok daw sa skill na hinahanap nila. Pero hindi ako marunong sumagot na interview. So, aral ulit. Ang galing. At yan na, may nasa shortlist na, nakakasagot na ng interview. Uy, may nag-offer na isa. Kaso, baba kasi same lang din ng So, aral ulit. Hanggang sa ganun, hanggang sa nakuha ko yung gusto ko.
And then, yan, para ang reiterate ko is, wag muna pera pagdating sa ganito. Kasi tech industry siya eh. Kailangan talaga alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung kung paano confident ka at confident ka sa sarili mo at confident din yung boss mo or yung company na alam mo yung ginagawa mo para ma-handle mo yung business nila. And we should take note na hindi ka nakatapos, undergrad ka, initial course mo, hindi nga IT. So ito yung tanong ko. Nung nag-aaral ka, saan nanggagaling yung resources mo? Nag-aaral ka ba sa nag-take ka ba ng course? Nag-take ka ba ng training? How did you do? Is this self-learn? Pa-expound naman. Paano mo inaral lahat ng mga alam mo ngayon? University. YouTube University. So wala nang iba. Yun lang. Wala ka na. Instead of manood ako ng mga ng mga vlogs, pranks, ganyan. Ang ginagawa ko lang radyo yung YouTube. Kapag papahinga ako, nakikinig lang ako ng tutorials or ng course. Daming free course eh. Kung pagsasamahin mo lahat ng free course sa YouTube, tas kumbaga da-download mo siya, lalagay mo sa utak mo, super IT guy ka na eh. Ang point ko, sobrang daming resources na makikita online. And libre pa. At libre pa. Kasi when other people say na, uy, siguro madami kang tinake na course, ganyan. Yes, pero when we say course kasi, feeling natin magbabayad eh. Hindi, dami din eh. Dami din online. As in, sobra. Galing. Nasa tao na lang. So alam naman natin maraming gagraduate or maraming graduation is up and coming soon. What would your advice be for the freshly new grads based sa experience mo? What is your top 3 advice? May dalawang segment yung unang advice. Kasi yung una, kapag galing ka sa prestige na school versus naman galing ka sa normal na school. So if galing ka sa prestige na school, feeling mo kapag pasok mo ng IT, mataas agad yung sahod. Hindi siya ganun. So kailangan mo talaga mag-start sa mababa talaga. So ayun yung first advice dun sa mga galing sa ganun. Kasi minsan mas mataas pa talaga yung sahod ng BPO, ng call center industry versus sa mga level 1 na IT. Ganun talaga siya. Doon naman sa galing naman sa hindi ganung ka-prestige na school, mas maganda. I don't know kung tama ba yung word ko. Dahil mas maganda dahil hindi ka pa open up doon sa ganong kitaan or yung tao sa paligid mo, hindi naman ganon kataas kumita. So magkaroon ka ng work na na medyo okay, medyo kumikita ng mababa. Okay na yon. So una, first advice, wag muna talaga pera. Basta makapasok ka doon sa opportunity na gusto mo, okay na yon. Parang gamitin mo na kung ano yung mga resources mo. Then, ayun na, basta makapasok ka. Yun yung first advice. Magka-work ka. Siguro yun yung first advice. Basta magka-work ka kasi mahirap magka-work eh. So, second advice naman is, bago pera, aral talaga. Aral. And then, try ka ng mag-apply. Kung wala, sablay, edi aral ulit. Ganong technique. Tapos siguro pangatlong technique or pangatlong advice is learn how to communicate at huwag matakot magtanong. Kasi nasa Bible lang nga yun, di ba? Ask and you shall receive. So, basta magtanong ka kung may gusto kang matutunan, di try mo itanong. Kung hindi nila sagutin, kung ano yung kanila, barahin ka nila kasi ang weirdo mo magtanong kasi narinig mo dito. Sabi kasi nung sa podcast, magtanong eh. So, na-weirdohan sa'yo. Edi tanong mo sa iba. Basta alam mo kung paano makisama at kung paano mag-ask ng tamang tanong sa tamang tao. So, yun siya. And these advices, hindi lang pang IT. Panglahatan yan eh. Yeah. So, any career, any course, actually, kahit yung mga unemployed now, sabihin natin, let's say tumanda na sila, unemployed, may chance pa din.
May chance. Marami akong nakasalamuha na may nakita or nakasalamuha na nurse, nag-IT, na teacher, nag-IT, na tambay, nag-IT, grab rider, nag-IT. Yun, maraming ganun. Ikaw, ginawa mo na lahat. Nag-grab driver ka, nag-negosyo ka, nag-hardware, lahat. Ang dami mong pinagdaanan. I'm curious. Sabi mo 1 year ka nag-grab driver? Rider. Ah, yung rider. motor. Okay. Okay. Tapos, ano usually yun? Yung may nag-aangkas sa'yo or yung mga grab food? Paano yung time na yun during those days? Ano yun? Sa Grab may Grab Food tsaka Grab Yeah. Express yung nagpapadala. Parang Lalamove. Yun, ganun ako kasi di ako nakapasok sa ng Grab Food. Kasi puno, kasi parang mid-pandemic that time. So, yun. Napunta ako sa Grab. Then, naalala ko na, nakikinig lang ako ng mga self-help that time. Yung yung mga how to be like in a corporate setting. Ganyan. Nag-aaral ka. Nag-aaral ka talaga. Feeling ko inaral ko siya, pero hindi ko siya inaral kasi pinapakinggan ko lang siya habang Galing. nagde-deliver eh. Yan, ganun. Kumusta naman ang life ng rider? Mahirap dito sa Pilipinas maging rider. Kaya bilib ako dyan sa mga rider. Dahil, lalo na ngayon, yung income ng rider from dati, kasi dati medyo okay pa eh. Ngayon, bumababa na talaga yung dahil dumadami na din sila eh. Bumababa na. Would you believe na yung Lalamove from North Caloocan papuntang Muntinlupa, parang 1,000, below 1,900, 700. Magdadrive ka from North Caloocan papuntang Muntinlupa, tapos ganun lang yung kikitain mo. Yun, babawasan pa yun ng, may sila eh. Kami pala, may 10% pa yata yung application doon. So magkano na lang, magagas ka pa. Ayun, minsan may scam ka pa. Tapos ang layo kasi and yung oras lang, ubos na yung oras mo. Yung Hanggang traffic. doon lang. Pag na-timing ka pa sa rush hour, yung 1 hour mo magiging 2 hours. So, bawas na agad yung, kasi may ka lang naman, parang ilan ba kaya mong oras? 16 hours or 12? Minsan 10 hours lang naman kaya ng katawan mo na So, babawasan na agad ng 2 hours dahil sa traffic para sa magkano? Sa kikitain mo na 200, 300. So, bilib ako dyan sa mga Dahil experience ko din yan. Minsan kahit tatrangkaso ka, papasok ka, dahil, magra-rides ka dahil wala, kailangan eh. Ganun. Ang galing. I love your experience. Ang talaga. Kasi you're a definition of hard work and smart work. Iba kasi gusto nila smart work lang, smart diskarte, but they don't want to work hard for it. Kayo ng iba, stuck sila hanggang ngayon eh. Pero it's because of your story. A lot of people can learn from you. Undergrads, kahit mga estudyante ngayon eh. Actually, yung iba nga, hindi nga nakapasok ng college, university. High school, nag-work na. Dumidiskarte na. I know a couple of guys who, actually family members sila, na hindi nga sila nakagraduate. High school lang. Pero right now, manager sila sa isang company. Kasi marunong sila makisama, marunong sila mag-communicate. At talagang dumiskarte sila. They started below minimum. Nag-ano din sila. It took them a long time though, mga almost 10 years. Pero umabot sila, di ba? From hindi pa nakagraduate ng high school, umabot na sila ng managerial position, which is galing. So, ibig sabihin dito sa Pinas, madaming opportunity talaga. Ano yung advice mo sa mga, I don't know if somebody asked you this, ano yung advice mo sa mga gusto mag-OFW? Una muna, alamin mo muna yung skill set mo. Kasi mamaya, narinig mo sa friend mo na maganda yung kita ng pagiging, let's say, may nag-work siya sa isang restaurant. Si friend A, nag-work sa restaurant. Uy, may baka gusto mo, tulungan kita makapasok dito. Or si family members, tulungan ka daw niya makapasok. Ikaw pala, may skill set ka pala na marunong ka mag-plumbing. Marunong ka mag-electrician. And then, try muna to assess kung ano yung mga skill set mo before ka
sumabak doon sa isang lugar para ikaw, pagdating mo doon, may bit-bit ka na bala para maka-navigate ka sa career mo kung saan yung next trajectory na gusto mo. Kasi pagdating mo doon at hindi mo alam yun, wala kang self-awareness, parang naglalaro ng Russian roulette na kapag nag-hit, yun na yun. Pero pag wala, Wala rin. So, yan, ganun ko siya tignan. Kung paano navigate. Base experience mo, sa tingin mo mas madaming opportunity dito compared sa pagiging OFW? At may opportunity talaga at may chance dito sa Pinas? Sa industry na kung nasaan ako ngayon, sobrang okay. Sobrang daling hindi man sobrang dali, kasi maraming gustong mag level 1 IT. Pero nahirapan sila kasi, yun nga, wala silang background, walang ano. Kaya nga nandito ako, para tumulong magka-background para makapasok sa IT. So sa industry, to answer your question, sa industry, parang okay naman sa amin. May opportunity naman dito. I don't know sa ibang industry, pero sa industry namin, may okay naman. Talagang kailangan alam mo lang kung paano makapasok at alam mo lang kung paano parang makatagos doon sa ceiling ng level 1 papunta ng mid-level to high level na job role. Kasi yun yung pinakamahirap yung level 1 papuntang level mid tsaka high. Pag natawid mo na yun, makakapag-navigate ka na, mas marami ng mga doors doon. So yun, ganun. Yun, to answer your question, okay naman dito. Hindi lang sa industry natin, I believe it works for any industry. Yeah. Oh. Kasi as long as talagang nag-aral ka even on YouTube, di ba? Ang daming opportunity din. Do you believe in hanapin mo muna yung hilig mo and then doon ka mag-focus at mag-aral and then doon ka din mag-apply based sa hilig mo? It depends on kung nasaang situation ka at kung ano na yung gravity ng responsibility mo on that point in time ng life mo. Dahil kung yung responsibility mo mabigat na, di naman mabigat, may nag-start ka na ng family. Obviously, hindi mo pwede hanapin yung hilig mo kasi may family ka na may magugutom na. So, ganon. So, sa akin, ang naniniwala ako na try mo muna gawin yung mga bagay na hindi mo naman talaga gusto habang hinahanap mo yung gusto mo. Kasi when you stick to that principle na kahanapin mo muna yung gusto mo before ka kumilos, hindi mo mahanap yung gusto mo. Kasi hindi mo mahanap yung hindi mo gusto Hanapin mo muna siguro hindi mo gusto. And then eventually, lalabas yung gusto mo. So, ganon. So, in my case, hindi ko gusto yung physical work, hindi ko gusto hindi ko naman gusto mag-rider. Pero tinry ko. And then nahanap ko nagustuhan ko na lang yung IT kasi aircon, nasa office, nakaupo, may pa-laptop pa, minsan may pa-kotse or may something, ganun. Nahanap ko yung gusto ko dahil ginawa ko yung hindi ko gusto. Instead of maghintay na dumating kung ano ba talaga yung gusto ko, ganun. That is one of the best advice that we can give to fresh grads. Kahit yung mga hindi pa nakagraduate or nag-aaral pa din, that is one of the best advice kasi karamihan ngayon ng mga Gen Zs, young millennials, at yung mga unemployed, they don't want to do hard work. They don't want to sacrifice. Yan ang problem nila. Gusto nila, for example, pasok agad, kahit walang experience, walang qualifications, mataas na sahod. It doesn't work that way. Hindi pa nila naniniwala na kung mag-start ka lang sa mababa and you work your way up, dun pa lang i-guarantee pa yung career mo. Yeah. Okay. Anything else you would like to share? Your vision, your goal as Shig? By the way, when we first communicated, sabi mo may nagpa-podcast ka din, right? Why don't you invite our listeners, our viewers, to join your podcast, give them the links. Di ba may website ka din? I-ano mo?
Yeah, You meron mentioned. akong podcast. Pero ano lang siya, out of passion. Di ko siya... Gusto ko talaga makatulong kasi yung sa experience ko, podcast lang din yung pinapakinggan ko also. Pero wala kasi talagang Pinoy na nagtuturo ng how to navigate. Pagdating sa career, madami. Pero pagdating sa IT, parang wala akong mahanap talaga na ganun. So, yun yung ginawa ko na niche kung saan ko gagawin. So, yun, meron akong podcast. Ang title is The Root Access Podcast. Wow. So, ano siya? Nag-interview ako ng mga dati kong ka-work na mga senior, na mga ano. Kasi dati nahiya ako magtanong sa mga senior. O ngayon, may kwentuhan na kami. Papakinggan na lang nung bata, nung gusto matuto. So, marami na silang mapupulot doon. Invite our viewers and listeners to your podcast. What's a channel link and yung website mo? So just in case na may mga IT students or yung mga gusto mag-shift to IT and they want to contact you, can you tell us what your website is? Yung website ko naman, actually yung website ko, full name name lang, Shigfred. Shigfred kasi yung full name ko eh. So, shigfredbelio.com. Very unique yung pangalan mo, no? So, pero you're Filipino, di ba? Saan galing yung Shigfred? Is it right? Tama ba yung pronunciation ko? Shigfred. Yeah, Shigfred. It's the first time na I hear of that name. Pero ang ganda, very unique. Ewan ko bakit ganun. Very unique ka. You're a very unique guy. So, but don't worry, we're gonna put all your details naman yung na-fill up mo na form. We'll put it there, my profile ka. So in case na any one of our listeners who are interested in getting into the IT career, they could contact Shig. Tapos, you coach, you teach, you train, you share. Tama? Pero hindi ko siya ginagawa out of parang kung gusto lang may matuto, why not? Edi post ako ng video or tanong sa akin. Yeah. May mga gina-guide din ako ngayon ng mga That's nice. mga desktop support na I'm proud to say na parang may dalawa na sila. Una, may gina-guide ako na desktop support. Ano na siya ngayon? Network engineer. Yung pangalawa naman, sumusunod na siya sa akin. Ano siya? Provisionary cloud engineer na siya ngayon. Wow. That's so nice to hear. Okay, so kung dati si Shig yung nagtatanong sa mga experts, ngayon siya na yung expert. Na pwede na kayo magtanong. Pwede na magtanong. Actually, kahit siguro ako na yung mag-a-approach. Ganon. Para hindi na sila mahiya. That's good. Ang dami kasi karamihan ng mga gusto mag-IT, kadalasan introverts, right? Yeah, Ang daming majority. majority is introverts. Kukonti lang yung mga extroverts. But now, it's your chance to contact Shig and ask for his advice on things, diba? Especially dito sa Pinas. Para sa akin, I don't think kailangan mag-ibang bansa para to get the right opportunity for you. Dito pa lang sa Pinas, ang dami na ng opportunity. All right. Thank you, Shig, for sharing your story. It was a really, really nice story. And it's something that everyone needs to learn from you. Okay. So let's end the session.